Paano kung ang babaeng nakatakda ng ikasal sa isang mabait at responsableng lalaki, ay biglang marealize na hindi pala lalaki ang tunay niyang mahal? At ilang araw bago ang kasal, isang gabi ang tuluyang magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Ito ang kwento ni Gemma sa That's My Tomboy. Isang babae si Gemma na lumaki sa isang pamilyang may simpleng pangarap para sa kanya, makapagtapos, magkaroon ng magandang trabaho, at makapag-asawa ng mabuting lalaki. Pero may isang bagay na matagal nang itinatago ni Gemma. Sa kabila ng mga inaasahan ng lahat, mas komportable siyang napapalapit sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Isang araw, dumating ang mga magulang nina Gemma at Mario upang pag-usapan ang nalalapit nilang kasal. Masayang-masaya ang magkabilang pamilya. Abala sila sa mga preparasyon, plano, at mga pangarap para sa magiging buhay mag-asawa ng dalawa. Ngunit habang masayang nag-uusap ang lahat, si Gemma naman ay tila may mabigat na dinadala sa kanyang dibdib. Dahil kahit nalalapit na ang kasal, hindi niya maramdaman ang excitement na dapat sana'y nararamdaman ng isang babaeng ikakasal. Pagsapit ng gabi, nakipag-usap si Gemma sa kanyang matalik na kaibigan na si Chloe. Kinumusta ni Chloe ang naging pamamanhikan. Napabuntong hininga na lamang si Gemma. Ayon sa kanya, pagod na siya. Hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa sunod-sunod na paghahanda para sa kasal. Dahil dito, niyaya niya si Chloe na pumunta sa bahay upang makapag-bonding sila bago siya tuluyang magpakasal. Para na rin daw itong huling pagkakataon na makasama niya ang kanyang kaibigan bilang isang dalaga. Hindi naman nagdalawang isip si Chloe at agad na pumayag. Nang magkita ang dalawa, nauwi ang kanilang usapan sa mas seryosong paksa. Unti-unting ibinuhos ni Gemma ang mga bagay na matagal na niyang kinikimkim. Inamin niya kay Chloe na wala siyang nararamdaman para kay Mario. Wala raw kilig, wala ring koneksyon, at higit sa lahat, wala siyang nararamdamang pagmamahal na sapat upang bumuo ng isang pamilya. Nagulat man si Chloe, pinakinggan niya ang bawat salita ng kanyang kaibigan. Tinanong niya si Gemma kung sigurado ba ito sa kanyang nararamdaman. At doon tuluyang naging tapat si Gemma. Sinabi niyang matagal na siyang nalilito sa kanyang sarili. Dahil sa bawat pagkakataong sinusubukan niyang mahalin si Mario, parang may kulang. Parang may bahagi ng pagkatao niya na hindi niya maipaliwanag. Pinayuhan siya ni Chloe. Kung hindi raw talaga siya masaya, hindi niya kailangang pilitin ang sarili niya para lamang mapasaya ang ibang tao. Ngunit para kay Gemma, hindi ganoon kadali ang lahat. Ayaw niyang mabaygo ang kanyang mga magulang. Ayaw rin niyang masaktan si Mario. Pakiramdam niya, napakaraming taong masasaktan kapag umatras siya sa kasal. Ngunit isang tanong ni Chloe ang tumatak sa kanyang isip. Paano naman ang kaligayahan mo? Tandaan mo masarap ka at sumagot naman si Gemma na masarap. Hindi mo pa nga ako natitikman at nagtawanan sila, pagkatapos nagkaroon sila ng mainit na encounter. Sila ay nag-ana-ana. Sa gabing iyon, mas lalo pang nakilala ni Gemma ang kanyang sarili. Mas naunawaan niya ang kanyang mga tunay na nararamdaman at ang mga bagay na matagal na niyang ikinukubli. Dahil minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa takot na tanggapin kung sino ka talaga. At sa huli, napagtanto ni Gemma na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagsunod lamang sa gusto ng ibang tao, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na maging totoo sa sarili. Dahil ang pag-ibig ay hindi dapat ipinipilit, at ang isang relasyon ay hindi dapat binubuo dahil lamang sa inaasahan ito ng pamilya o ng lipunan. Minsan, kailangan mong piliin ang landas na magpapasaya sa iyo kahit hindi ito maintindihan ng lahat. At dito umiikot ang kwento na pinamagatang That's My Tomboy. At dito nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag maiyang mag-like sa ibaba. Maraming salamat po. Disclaimer lang po, ang video na ito ay para lamang sa recap, review at commentary, alinsunod sa fair use. Wala kaming pag-aangkin na mga larawan, eksena o tunog mula sa pelikula.